Matapos ang unang araw ng pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, tila maagang pumaldo ang MMDA sa higit 1,000 nahuling pasaway sa kalsada. Bagay na mabilis nilang pinabulaanan, habang palalawigin din ang dry run para sa odd-even traffic scheme sa gitna ng rehabilitasyon sa EDSA. Ang balitang yan, tinutukan ni Edniel Parosa. Umabot sa higit 1,000 ang mga nahuling lumabag sa iba't ibang traffic violation sa unang araw ng pagbabalik ng No Contact Apprehension o NCAP. Sa pinakauling datos na inilabas ng MMDA ngayong umaga, 1,112 ang naitalang NCAP apprehensions mula nang ipatupad ang programa kahapon na alas 6 ng umaga. Mayoriya umano sa mga ito ay pagbaliwala sa traffic signs at mga pagdaan sa EDSA busway. Ayon sa ahensya, kumpara sa parehong petsa ng nakarang taon, bumaba ito mula sa higit 3,000 violators na nasilip sa kanilang kamera. Pero hindi lahat ng 3,000 nabanggit ay natikitan, kundi na-monitor lamang sa kamera dahil hindi pa noon in-effect ulit ng NCAP. Sabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes, nistulang natakot ang mga motorista sa pagbabalik na nasabing programa. Personal nating nakita sa command center kung paano sinusuri ng MMDA ang sitwasyon sa major thoroughfares kahit ang mga motorsiklong halimbawa ay dumadaan sa bike lane sa kanang bahagi ng EDSA, nahuhuli ng kamera. Tiniyak naman ni Artes na hindi ginagatasan ng NCAP lalo't una, hindi raw sila kasama sa unang inireklamo sa korte dahil sa mataas na multa. Pangalawa, wala umanong third party ang MMDA dahil sarili nilang sistema ang ginagamit na AI o Artificial Intelligence Camera at iba pa para sa NCAP. Samantala, sa halip na sa 1 linggo, 1 buwan nang ipatutupad ang dry run ng odd-even scheme na nakaumang sa June 16 kasabay ng planong pagkukumpuni sa EDSA. Nilinaw naman ng MMDA na oras na ipatupad ito sa EDSA, hindi iiral ang normal na number coding scheme at tuloy pa rin naman umano sa iba pang panig ng Kalakhang, Maynila. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.